Nagpatuloy ang madugong labanan sa grupo ng mga aswang laban sa nag-iisa kong ama. Kaya sa tagal ng paglalaban ay unti-unti nang nanghihina ang aking ama dahil sa matinding pagod at nagiging mabagal na rin ang kilos nito. Nang makita ito ng aking tiya ay bigla itong sumugod sa aking ama. At walang pag-aatubiling ibinaon nito ang kanyang mahahabang kuko sa dibdib ng aking ama. At walang awa niya itong sinakmal sa liig. Nabigla ako sa ginawa ng aking tiya Sedeng sa pag-atake sa aking ama. Dahil sa ginawa ng aking tiya ay agarang nawala ng buhay ang aking ama. At lubos na lamang ang nararamdaman kong galit at pag-aasam na paghihigante sa ginawa nito sa aking ama. Sa atin na ang baryong ito. Wala na ang kanilang tagapagtanggol. Malaya na tayong maminsala. Pagbubunyi ni Tia Sedeng. Hindi ko na napigilan pa ang pagdaloy ng mga masasagana kong mga luha sa aking mga mata. Habang kuyong ko ang aking mga kamay sa matinding galit na nararamdaman. Magbabayad kayo. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aking ama. Habang nakikita kong nagbubunyi ang mga ito sa pagkapanalo at pagkapatay nila sa aking ama, ay nagmadali naman akong tumakas upang makauwi sa aming bahay. Ngunit rinig ko pa rin ang sinasabi ng aking traidor na tiyahin. Sa atin na ang baryong ito. Mga kasama, huwag niyong galawin ang bangkay ng mayabang na yan. May naiisip akong magandang plano. Sinabi nito sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang mga binabalak na sasalakay sila sa baryo upang mambiktima ng mga buntis at mga bata at si Itay ang ipapalabas nilang may sala at may gawa sa lahat ng pagpatay sa mga kababaryo namin. Kaya sinulyapan ko ang bangkay ni Itay at nakita ko nga na nasaan yung dambuhalang aso pa ito. Ngunit ang ibang parte nito ay makikilala mo ng si Itay nga ito. Demonyo ka talagang klaseng kapatid. Pagbabayarin mo ang lahat ng ito. Sambit ko sa aking sarili habang patuloy na umiiyak. Nang malaman ko nga ang mga plano ng mga aswang, ay nagmadali na akong umuwi upang masabihan ko ang aking ina at ang aking kuya. Nang makarating na ako sa bahay, ay dumaan ako sa aming kusina at matagumpay naman akong nakapasok sa loob nang hindi natutunugan nila inay. Sa kabilang banda ay tahimik naman sa bahay at matyagang nakikiramdam sila nanay at kuya habang naghihintay sa pagbalik ni Itay sa bahay. Nakita ko pang medyo hindi sila komportable sa kanilang mga naririnig. Natungal ng kung anong mga nilalang na tila nagbubunyis sa paligid. Hindi pa kasi nila alam na hindi na makakabalik pa ng buhay si Itay at may sakunang paparating buwat sa mga masasamang aswang na pinamumunuan ng aking Tia Sedeng. Hindi ko na matiis pa ang sakit at bigat ng aking dibdib buhat sa lahat ng mga nasaksihan ko. Kaya nagpasya na akong magpakita kila nanay. O anak, saan ka galing? Bakit ka madungis at duguan? Nay, ang Itay po. Ang Itay po kasi. Bakit anak? Anong nangyari sa iyong ama? Lumabas po ako, Nay. Sinundan ko si Itay. At nakita ko si Tia Sedeng. Edmond, kumuha ka muna ng tubig na maiinom. Mukhang naghahabol hininga pa kasi itong kapatid mo. Kumuha naman si Kuya Edmond ng tubig sa kusina. Pero hindi ko na inintay pa ang makainom ng tubig.
dahil baka andito na ang mga aswang upang maminsala sa amin. Nay, makinig po kayo. Wala na po si Itay. Huwag kang magbiro ng ganyan, anak. Papaluin talaga kita. Hindi magandang biro yung sinasabi mo. Totoo po, Inay. Nakita ko po si Itay nang paslangin ni Tia Sedeng kanina. Sobra naman ang pagkagulat ni Inay sa kanyang mga narinig mula sa akin. Tila nag-iisip pa kung maniniwala ba sa mga sinasabi ko o hindi. Maya-maya pa ay biglang nagtahulan ng mga aso at sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay biglang nagkaroon ng matinding ingay at mga nakakatakot na ingay sa labas. May naririnig kang mga taong nagtatakbuhan na tila mga ibon na lumilipad. Sobrang nakakatakot ang tunog na yon. Ang ungol ng mga aswang. Malakas na sigawan sa labas na tila may mga mababangis na hayop na umaatake. Naririnig ko ang mga hiyawan, pagmamakaawa ng mga tao at nanghihingi ng tulong sa sari-saring ingay na nakakapangilabot pakinggan. Nay, nandito na ang mga aswang na pinamumunuan ni Tia Sedeng. Huwag kang maingay, anak. Baka marinig nila tayo. Pero Inay, natatakot na po ako. Naalala ko pa yung mga nakakatakot nilang pagmumuka. Huwag kang magpadala sa iyong takot, anak. Dahil ikaw mismo sa sarili mo ang tutulong sa iyo, kaya magpakatatag ka. Niyakap naman ako ni Inay pagkatapos niya akong pagsabihan. Saktong pabalik naman si Kuya Edmond na galing sa kusina at nag-aalala dahil sa mga ingay sa labas. Sa ngayon mga anak, kailangan nating lakasan ang ating mga loob. Huwag kayong matatakot. Malalagpasan din natin ito. Kinabukasan ay tila bangungot ang mga masasaksiyan. Marami sa mga kababaryo namin ang mga namatay buwat sa pamiminsala ng kung anong halimaw kagabi. Iyakan at hinagpis ang maririnig mo sa buong paligid. At paghingi ng hustisya sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Maya-maya pa ay nakita nila ang ama ko na si Mang Julio. Patay na at nasa kaanyuan pa rin ang isang aswang. At ang ikinagulat nila dahil may mga parte ng ibang katawan ng tao na nakapaligid kay Mang Nestor. At yung bibig nito ay may kagat pang isang sanggol na patay na rin. May saksak din sa puso ni Mang Julio at hawak iyo ng isang lalaki ang punyal. At wala na rin itong buhay at wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga lamang loob nito sa paligid. Mga kababaryo, si Mang Julio pala ang aswang na naghasik sa atin ng lagim. Pakitang tao lang pala ang kanyang mga ginagawa. Sunugin at patay natin ang kanyang pamilya upang hindi na muli makapaminsala pa. Nilusob nga kami ng aming mga kababaryo sa bahay. At may hawak-hawak ang mga itong sulo at mga patalim. Saktong naiihi ako sa mga oras na yon. At pumunta ako sa banyo at sa paglabas ko sa likuran ng bahay ay lingid sa aming kaalaman na napapaligiran na pala kami ng aming mga kababaryo. Akmang sisigaw na sana ako para malaman ng Inay at Kuya Edmond ko ang mga nangyari sa labas. Pero pinili ko na lang ang manahimik upang hindi nila ako makita. Baka kasi patayin ako ng mga ito. Dahlia, lumabas kayo riyan. Nakita ko pa na nagmamadaling lumabas si Inay at Kuya Edmond para kumprontahin ang mga ito. Ano nga pinuntan nyo dito, Esther? Magtatanong ka pa? O ito? Sabay hagis sa katawan ni Itay na wala ng buhay.
Nabigla naman sila Inay at Kuya Edmond nang makita ang wala ng buhay na katawan ng aking ama. Halos napaluhod naman si Inay dahil sa pagkabigla sa mga nasaksiyan. Mabuti na lang at nahawakan siya ng Kuya Edmond. Alam na namin na aswang kayo, kaya wag na kayong magkaila pa. Kayo ang naminsala sa amin kagabi. Nararapat lang kayong patayin at sunugin. Habang nagtatago ako sa loob ng banyo, ay pasimple akong sumilip sa maliit na butas upang makita ko ng maayos ang mga pangyayari. Kitang-kita ko ang galit ng aming mga kababaryo dahil sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, at sa amin ito isinisisi dahil sa inakala nilang kagagawa niyo ng aking ama at pamilya. Habang patuloy ako sa pagmamasid, ay hindi ko maiwasan ang panginginig ng aking mga tuhod at buong katawan. At dahil sa mura kong edad, ay sobra talaga akong natatakot sa mga kaganapan na nasasaksiyan. Nang makabawi na ng lakas si Inay, ay pilit niya pinauunawa sa mga tao ang mga nangyari. Kaya nagsalita siya ng, Esther, makinig kayo. Walang katuturan ng lahat. Si Julio ay... Di na natapos pa ang sasabihin ng aking ina dahil bigla na lang tinaga ang kanyang ulo ng isang lalaki na nasa kanyang likuran. Sa sobrang gulat ko sa mga nangyari, ay napatikom na lang ako ng aking bibig upang di ako marinig sa aking pag-iyak habang nag-uunahang umagos ang mga luha sa aking mga mata. Halos hindi pa rin ako makapaniwala sa sinapit ng aking pamilya sa kamay ng mga aswang at sa mga kababaryo naming itinuring na naming pamilya. Bakit kailangang umabot sa pagkamatay nila Inay at Itay ang lahat-lahat? Ngayong sinikap naming maging mabuti sa mga ito. Habang patuloy ako sa pag-iyak, ay pilit kong tinatakpan ang aking bibig upang hindi makalikha ng ingay sa paligid. Nang humandusay ang aking ina sa harapan ni Kuya Edmond, ay tumakbo ito papasok ng bahay upang kumuha ng itak at walang pag-aatubiling sumugod sa mga kababaryo namin. Mabilis na nilabanan ni Kuya Edmond ang mga naroroon. Iwinasiwas niya ang kanyang dalang itak at walang haba sa pag-atake. Ngunit dahil sa nag-iisa lamang ito, ay walang kahirap-hirap siyang napaikutan ng mga taga-baryo at walang pag-aalangang itinutok ang kanilang dalang sibat at talibong. Tuluyan na nga siyang nagapi ng mga ito. At katulad ng aking ina, humandusay ito sa kanilang harapan na wala ng buhay. Sobrang sakit at sama ng loob ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Halos lamunin ako ng galit at pagnanasang kitila ng mga ito ng buhay upang makapaghigante. Mga walang awa, wala kayong pinagkaiba sa mga masasamang aswang. Dapat kayong mamatay. Sambit ko sa aking sarili dahil sa matinding galit na nadarama. Kitang-kita ko kung paano paslangin ang aking ina at Kuya Edmond ng aming mga kababaryo. At pagkatapos ay walang awang sinunog. Mga walang puso, mga walang utang na loob. Pagbabayarin niyo ang ginawa niyo sa pamilya ko. Halos wala na ako sa sarili ng mga oras na yon. Basta ang mahalaga sa akin ay makatakas ako upang mapaghandaan ang aking binabalak na paghihigante.
Habang nasa gubat ako ay pinag-iisipan kong mabuti ang mga dapat kong gagawin sa aking paghihigante. Naisip ko ring unahin ang Tia Sedeng sa pagpaslang at isusunod ko ang mga alagad niya. At uubusin ang buong kuta nito nang sa gayon mawala na ang mga masasamang aswang sa aming lugar. Pagkatapos kong magawa iyon, ay pagbabayarin ko rin ang mga taong pumaslang sa aking Kuya Edmond at sa aking ina. Wala na akong ibang iniisip kundi ang makapaghigante at makuha ang hustisya para sa aking mga magulang at kapatid. Nagsagawa nga ako ng orasyon upang mas lumakas pa ako at magkaroon ng higit na kapangyarihan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay naramdaman ko na ang epekto ng orasyon sa aking ginawa. Eto na ang kapangyarihang kailangan ko. Humanda kayo sa akin. Sa isang iglap, bigla akong nagpalit ng anyo bilang isang dambuhalang aso. Ngunit mas nanlilisik ang aking mga namumulang mga mata na tila umaapoy. Nagkaroon din ako ng mas mahahaba pang mga pangil at mas naging matalas pa ang aking mga kuko at mas humaba. Ngayon ay mas sobrang nakakatakot na ang aking anyo at mayahalin tulad mo na ako sa isang demonyo na handang pumatay ng kahit na sino. Di hamak na mas doble ang aking taglay na liksi at lakas na walang kapantay na kahit na anong nilalang ay paniguradong kaya kong talunin. Ngayon ay nasisiguro ko na kahit ang supremo ng mga gabunan na aking tiya ay hindi ako kayang tumbasan at talunin kahit pa ang buo nitong mga tagasunod. Sa ngayon ay ramdam ko ang walang kapantay na kapangyarihan at walang katapusang lakas. Humanda kayong lahat. Dahil buhay ang inyong kinuha, buhay rin ang magiging kabayaran. Pagsapit ng takip silim, ay lumabas na nga ako sa pusod ng gubat at tinungo ko ang pinagkukutaan ng aking Tia Sedeng. Mabilis ang aking mga kilos, kaya ilang minuto lang ang lumipas. Narating ko na agad ang kabilang baryo na pinamumugaran ng mga masasamang aswang. Pagdating ko sa bukana ng baryo, ay walang pag-aatubili akong lumusob sa mga aswang. Walang awa ko silang pinagkakalmot at sinakmal. Sa isang iglap ay nagkaroon ng matinding paglalaban. Ngayon ay labanan ng aswang sa aswang at wala na akong pakialam kahit na marami pa sila. Dahil sa tindi ng aking galit, nais ko silang lipulin lahat. Dahil sa taglay kong bilis at lakas, ay walang panama sa akin ang mga kalaban kong mga aswang. Kung kaya't sa unang pagsalakay ko pa lamang, ay marami na akong napapatay. Tia Sedeng, lumabas ka na. Huwag kang tuwag. Sigaw ko sa buong paligid upang palabasin ang traidor kong tiyain. At nagpakawala ako ng isang matinding pag-atungal upang ipabatid sa mga ito ang matindi kong galit at hudyat ng pakikipaglaban sa mga ito. Naghantay akong magpakita sa akin ng Tia Sedeng, ngunit tila naduwag na. Sa halip,
isang grupo ng mga kalaban ang sabay-sabay na umatake sa akin. Ngunit nang makita ko ang mga ito, ay mas naging mabangis nga ako at walang sinayang na oras at panahon. At patuloy lang na nakikipaglaban sa kanila. Sa bawat pag-atake ko sa mga kalaban, ay walang awa kung dinudukot ang kanilang mga puso at harap-harapan kong kinakain. At yung iba naman ay walang pag-aalangan kung pinuputulan ng ulo. Ano mga hangal? Yan lang ba ang kaya niyong gawin? Pangmamaliit ko sa mga ito dahil sa hindi nila ako kayang pantayan at patayin dahil sa aking taglay na kakaibang lakas. Ano, Tia Sedeng? Nabahag na ba ang buntot mo? Ngayon mo patunayan ang pagiging supremo mo. Maya-maya pa ay nagpakita na nga ang Tia Sedeng ko at nakangiti ito ng may pangungutya. May 10 pa itong mga kasamaan na sa tingin ko ay may kasanayan din sa mga pakikipaglaban. Ang lakas ng loob mong bastusin ako sa teritoryo ko. Wala akong pakialam kahit nasan ka pa. Dahil ngayong gabi na ang iyong katapusan. Buhay ang iyong kinuha. Buhay mo rin ang aking kukuning kabayaran. Ha ha ha. Isa kang hangal. Mana ka talaga sa ama mo na isa ring hambog. Mayabang ka lang. Dahil marami kayo laban kay Itay. Pero sa akin, hindi kayo mananalo. Ang lakas naman ng kumpiyansa mo sa sarili mo. Kung ang ama mo nga walang nagawa, ikaw pa kaya? Tingnan na lang natin. Baka kainin mo yung mga pinagsasasabi mo. Mga alagad, lusubin ang mayabang na yan. Walang ano-ano ay nagpalit ng anyo ang 10 kasamahan ng Tia Sedeng at sabay-sabay nila akong nilusob. Nang makita kong palusob na ang mga ito, ay walang pag-aalang ang sinalubong ko rin ang mga ito at tinuundayan ng saksak. Kaliwat kanang palita ng pag-atake at dahil sa aking bilis ay napaslang ko ang iilan sa mga kalaban. Nang makita ng mga kalaban ko ang pagkamatay ng iilan nilang mga kasamaan, ay mas naging agresibo ang mga ito na patayin ako. Ngunit nang makita ko ang pagnanais nilang kitilan ako ng buhay, ay ngumisi lang ako sa mga ito upang mas lalo pa silang asarin. Dahil sa sobra nilang galit, ay umatake sila nang hindi na pag-iisipan pa ang mga ginagawa na mas naging pabor pa sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan na nalinlang lang pala ako ng mga ito dahil naging pabaya ako sa aking sarili. Mula sa aking likuran ay umatake ang Tia Sedeng ko na siyang naging dahilan upang maundayan ako nito ng saksak at maibaw nito ang mahahaba nitong mga kuko sa aking tagiliran. Napaungol naman ako dahil sa tindi ng sakit na aking nararamdaman at napasuka ako ng dugo sa aking bibig. Matindi ang pinsala kong natamo buwat sa pag-atake sa akin ng Tia Sedeng sa aking likuran. Kaya hindi ko iyon naiwasan. Nalinti ka na. Mukhang naisan ako ng mga ito. Sambit ko sa aking sarili at nag-isip ako ng paraan upang makatakas muna sa mga kalaban. Nang makahanap ako ng pagkakataon, ay tumakas na nga ako at bumalik sa aming baryo. Pinili kong pumasok at magtago uli sa gubat upang doon makapagpahinga at makaipon ng lakas.
Nang makahanap ako ng angkop na mapagpapahingahan, ay doon ko na ginamot ang aking mga natamong sugat sa katawan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Dahil magpapahinga muna ako at kailangan kong maghanap ng mga halamang gamot para gamutin ang aking mga natamong sugat. Huwag kayong mag-alala dahil isusunod ko agad ang pagtatapos ng aming laban. Yun lang. Salamat.